Kahit nagugutom na at gustong-gustong maligo, tiniis niyang hindi lumabas. Puno pa ng dugo at lupa ang laylay ng besida niya. Magkahalong pagkainis at pagkapahiya niya kay Clyde. Hindi niya nagustuhan ang epekto ng panunokso nito at naiinis siya dahil iniisip niyang pinaglalaonan siya nito at pinag-iilusyonan ng kanyang katawan. Baka naman kaya lang niya ako sinama ng sapilitan dito kasi may binabalak siya. Kailangan niya ng babae at akong gagamitin niya para sa mga sexual fantasies niya habang nagtatago siya dito sa isla. Nagit-ngit ang loob ni Cassandra sa ideyang iyon dahil habang lumalalim ang crush niya kay Clyde, siya na may object of desire lang pala para dito. Kaya ba hindi niya ako pinabayaang makaalis kanina dahil kailangan niya ng babae? Ano siya? Sinuswerte? Kahit kaano siya kagwapo, hindi ako papayag na gawin niyang comfort woman. No! Maya-maya nagulat si Cassandra nang may bumagsak sa loob ng kwarto niya na isang bunga ng mangga. Alam ni Cassandra na si Clyde ang nagbato noon mula sa nakabukas sa bintana, pero nasundan pa yon na isang bunga naman ng santol. Bumagsak yon malapit sa kamang kinaupuan niya pero sinipa lamang ngayon. Hindi nagtagal, isa pang prutas ang bumagsak mula sa bintana, isang malaking bayabas. Che, magsawa ka kababato ng prutas. Kahit puno pang ibato mo dito, walang epekto sa akin yan. Ngayon, lumilinaw na sa akin ang intensyon mo kung bakit sapilitan mo akong isinama dito. Hindi ako dapat magtiwala sa iyo. Baka pinaaamo mo lang ako para magamit mo sa sunod na panahon. Hindi uubra sa akin ang appeal mo, Clyde Montecalvo. Mula sa bintana na silip ni Cassandra na naglalakad palayo ng bahay ang mag-ama. Akay ni Clyde ang anak. Sinamantala niya yon para lumabas ng kwarto. Oh, mabuti naman at lumabas ka na ng kwarto, Cassandra. Abay malapit ng malutong pananghalian. Hindi ka pa nag-aagahan ah, sabi ni Tata Senyong. Nagugutom na nga ho ako eh. Hayon sa mesang almusal, may suman sa ibos dyan. Nagprito rin ako ng itlog at nagsangag ng nilahokan ko ng natirang manok kagabi. Magtimpla ka lang ng kape, ha? Oho, ako na hong bahala, Tata Senyong. Pero maliligo muna ho ako. Ay, sige, ikaw ang bahala. Saan ho ba pupunta ang mag-amang yon? Tanong niya. Diyan lang, sa palaisdaan. Mamamasyal at mamimingwit lang daw ang mag-ama. Mamimingwit? Oo. Bakit kasi hindi ka sumama sa pamamasyalan nila? Hindi mo na itatanong, maganda tong lugar namin. Sa loob lang mismo nitong farm, marami kang makikitang pasyalan. Biglang nakaramdam si Cassandra ng panghihinayang. Ano naman, paano siya sasama sa pamamasyal ng mag-ama kung pakiramdam niya ay may masamang intensyon sa kanya si Clyde? Pagkatapos maligo, nag-almusal na siya. Yaya Cassandra! Yaya Cassandra! Humahangos na umakyat si Chinny sa balkonahe, bit-bit ang malaking isda. Nasa kusina si Cassandra, tinutulungan si Tata Senyong sa paghanda ng tanghalian. Sinalubong niya ang bata. Tuwang-tuwang ipinagmamalaki ni Chinny ang nabingwit na isda. Kitang-kita niya sa mukha nito, lalo na sa mga mata, ang kaligayang hindi man lang niya nakita noong nasa poder ito ng mga Alfonso. Ngayon, parang kumbinsido na siyang mahirap paghiwalayan ng mag-ama. Pero kahit siguro gaano pa kabuting ama si Clyde, hindi pa rin maitatago ang mga iligal na trabaho nito na tinatago lang sa likod ng kaibig-ibig na anyo. Magkakasalo silang kumain. Abala si Clyde sa pagbabalat ng sugpo para kay Chinny at paghihiwa ng melon para maging cubes. Mas madalas nakamasid si Cassandra sa mag-ama kaya't napatingin sa pagkain niya. Gusto na niyang makumbinsing hindi isang masamang tao si Clyde. Kung sa bagay, kahit kaano kasamang tao, lumalambot pagdating sa anak. Kapag si Chinny ang kaharap niya, para siyang maamong tupa. Pero kapag ako ang kausap niya, he's like an arrogant, chauvinist pig. Pagkatapos ng pananghalian, hindi nagawang magkulong ni Cassandra sa kwarto dahil kay Chinny. Pinaliguan niya ito at inayusan ng buhok. Si Clyde naman ang naggupit ng mga kuko nito. Sa sala, tinuruan niya si Chinny ng larong sungka. Habang naglalaro, alam niyang nakatingin si Clyde sa kanila, partikular sa kanya. She was aware of him, watching her intently. Ayaw niyang tumingin sa lalaki, pero hindi ni Cassandra maipaliwanag ang parang pangangatal ng gulugod dahil sa mga titig nito. Hindi niya maiwasang makonscious. Hindi kaya inuhubaran na siya ni Clyde sa isip? Ano ba talaga ang meron ng lalaki para maging very disturbing? Para mawala sa paningin ni Clyde, niyaya ni Cassandra si Chinny sa loob ng tinutuloyan niyang kwarto at doon nila ipinagpatuloy ang paglalaro ng sungka. Kinahaponan nakita niyang gumawa ng duyan si Clyde sa ilalim ng punong mangga para sa anak nito. Gabi na nang mapansin ni Cassandra ang dyaryo na nakasuksok sa dingding na naghihiwalay sa sala at sa kusina.
Nalungkot siya na makitang nasa isang page ng dyaryo ang mga picture nila ni Ginny at Clyde. Nakasulat doon ang pagkakidnap ni Clyde sa kanila. Pero nakahinga siya na maluwag nang malamang buhay naman pala sina Manang Lucia at Tata Thomas. Siguradong iyak na ng iyak ang nanay ko ngayon. Nang masilip ni Cassandra na nasa harap ng dining table si Clyde, pumunta siya ron. Ayan, nasa news na tayo. Padabog niyang ipinatong ang tabloid sa ibabaw ng mesa sa harap mismo nito. Siguradong nasa balita na rin tayo ng iba't ibang TV station. Ayaw mo nun? Naging instant celebrity ka? Hindi mo na kailangan mag-audition kay Mother Lily or sa Star Studio. Nakukuha mo pang magpatawa? Naiinis siyang humina ng silya at naupo sa harap ng dining table. Nakita ni Cassandra na sinali ni Clyde sa termos ang pinakulong tubig mula sa nakasalang na takore. Pagkatapos ay kumuha ng coffee mug. Coffee? Tanong nito na parang walang anumang problema. Ayoko. Masungit niyang sagot. Can you even be civil with me, Cassandra? Naiinis ako sa'yo, Clyde Montecalvo. Baka takihin sa pusong nanay ko dahil sa nangyaring to. Pero ikaw, kampanting-kampante lang na parang walang problema? Hindi mo ba alam na lalo kang wanted ngayon? At dahil isinama mo ako dito, malamang na madamay ako sa gusot ng buhay mo. Hindi ko ginawa ang gusot na to sa buhay ko, Cassandra. By the way, why don't you just sip coffee and relax? Lagi kang hyper-intense. Humikop to ng kape habang nakatingin pa rin sa kanya. Well, on second thought, I like it kapag nasusungit ka at iniirapan mo ko. And that makes it more interesting. Interesting ka dyan. Inirapan niya ang lalaki. Muling tumayo si Clyde, nagtimpla ng panibagong kape. Gusto mo ng cream? Tanong nito. Hindi ako nagpapatimpla ng kape sa'yo. Tinitimpi na lang ng dalaga ang galit. Umikot si Clyde sa kabilang panig ng dining table kung saan siya nakaupo. Ipinatong nito ang mug sa tapat niya. Bakit ka ba ganyan kasungit sa akin, ha? Hindi ko alam kung gaano karaming kasinungalingan ang sinabi sa'yo ng mga Alfonso kaya galit ka sa akin. But what if I'll kiss you? Will you stop nagging me? Nabigla si Cassandra habang nakatingala sa lalaki. Her eyes sparkled. Alam niyang nagkulay rosa sa mga pisngi dahil sa magkahalong kabatinis. Clyde was too close to her and it made her uncomfortable again. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya, lalo na't may panganib siyang nakikita sa mga mata nito. Mukhang determinadong gawin ang banta nito. Bago pa si Cassandra makatayo para umiwas, naiharang na ni Clyde ang malaking katawan sa kanya at naramdaman na lang niyang nasa ilalim, baba ang mga daliri nito. Kung nahalikan ka na kamo, bakit mukhang natakot ka sa banta kung hahalikan ka? Parang amused pa ito sa nakikitang pagbablush niya. Sa sumunod na ilang saglit, hindi nakakilos at hindi nakakurap si Cassandra. She was trying very hard to control her breathing. Nagawa lang niyang makakilos ng pababa ng mukha ni Clyde sa kanyang mukha. Inalis niya ang kamay nito sa ilalim ng kanyang baba at itinulak ito. Pero bago siya makadalawang hakbang para talikuran ang lalaki, maagap siya nitong napigil sa isang kamay. Bitawan mo ako. Pwede? Sinikap niyang magtabang-tabangan pero sa pagkakataong iyon, mukhang walang epekto kay Clyde. Sa halip, sinaklit siya nito sa bewang at kinapit palapit sa katawan nito. Bigla siyang nakaramdam ng pananayon na lamunan. Kung kaya mong makawala sa akin, sige, pakakawalan kita. Brute! Sigaw ni Cassandra habang nakatingala sa mukha nito. Sa isang maling kilos lang, makahalika na siya ni Clyde. Wala ka rin palang modo kahit sa harap ng babae. Sabi na nga ba't sa likod ng magandang itsura mo, nagtatagong isang monster? Obvious na di nagustuhan ni Clyde ang sinabi niya at parang lalo pa niya itong inapoyan kaya bilang parusa kinabig pa siya nito. Lalong humigpit ang pagkakayakap ng lalaki sa kanya. I have never struck a woman in my life. His voice was calm but deadly. At that time she knew there was no escape. Halos madurog ang mga buto ni Cassandra sa bewang dahil sa pagkakapulupot ng isa nitong braso. Ang isa pa nitong kamay nakapigil sa magkabilang pisngi niya. Clyde kissed her deeply and savagely. Pakiramdam ni Cassandra saglit na tumigil ang lahat ng nasa paligid niya at tayong mga labi ni Clyde ang kumikilos. Palalim ng palalim at patamis ng patamis ang halik nito. Parang yelong nalantad sa init ng araw ang kanyang mga labi na lumambot at naging mapagpaubaya. Tinanggap niya ng walang anumang pagtutol ang halik nito. She had never been kissed before, kaya di niya alam kung gano'n talaga kalakas ang impact ng first kiss o sa kadahilanang si Clyde ang humalik sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Para siyang tinamaan ng kidlat.
Pinakawala ni Clyde ang mga labi niya nang pareho na silang naghahabol ng hininga. Pero hindi lumuwag ang pagkakayakap nito. "Will that kiss tame you?" Tanong ni Clyde habang magkalapit ang mga mukha nila sa isa't isa. Tumatama sa kanyang pisngi ang mabangong hininga nito. His eyes were dark. His voice was harsh. "Now you shut up, okay?" Binitawan na siya ni Clyde at kinuha ang coffee mug, saka siya tinalikuran. Sigurado ang mga hakbang na pumasok to sa kwartong tinutulungan nito at ni Chinny. Parang estatwa si Cassandra nang sumunod ng ilang sandali dahil nararamdaman pa rin niyang epekto ng assault ni Clyde. Nang muli siyang makakilos, ang una niyang ginawa, dinama ang mga labing nanginginig pa sa epekto ng halik nito. Hindi na naman makatulog si Cassandra ng gabing iyon dahil sa namagitang halik sa kanila ni Clyde. Balibaligtad siya sa kama. Pakiramdam niya nasa katawan tabi niya ito. Naramdaman pa rin niya ang lalaking nakadikit sa kanyang katawan. Ninabuti niyang bumangon at lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng malamig na tubig sa refrigerator, saka ininom yun. Tumingin siya sa pinto ng kwartong kinaroroonan ni Clyde at Chinny sa pag-asam na bubukas iyon at iluluwa si Clyde. Tall, lean and beautiful, at muli siyang sasaklitin sa bewang at hahalikan. Ipinilig ni Cassandra ang ulo at nagmamadali bumalik sa kanyang kwarto. Naupo siya sa gilid ng kama. Akalain ba niyang hindi ganoon kadali ang magiging trabaho niya bilang yaya ni Chinny? Ano ba tong nangyayari sa akin? Dahil lang sa isang halik para na akong naengkanto? Hindi sinasadya, napasulyap siya sa kalendaryo. Bigla siyang may naalala. My God! May 4 na pala bukas at 18th birthday ko na at hindi man lang ako makakapag-celebrate. Pero may nangyari namang significant sa kanyang 18th birthday, ang kanyang first kiss. Ang sabi ni Chinny, umiiyak ka raw. Bahagyang ikinapitlag ni Cassandra ang boses ni Clyde na nagmula sa likuran niya. Nasa ilalim siya ng punong mangga habang nakatingin kay Chinny na enjoy sa duyang ginawa nito. Ang alam niya na mingwet ang lalaki. Hindi siya sumabay kanina sa pag-aalmusal na mag-ama. Lumabas lamang siya na sabihin ni Chinny umalis ang daddy nito para mamingwet ng isda. Agad niyang pinahid ang mga luhang nasa sulok ng mga mata. "Bakit naman ako iiyak?" Sagot niya na bahagya itong nilingon. Naupo si Clyde sa kinaupuan niya habang mababang usapang kawayan na nagsisilbing pahingahan sa ilalim ng punong mangga. Hindi sinungaling ang anak ko. Isa sa mga values na maaga kong itinuro sa kanya, huwag magsinungaling. Okay, oo na. Umiyak nga ako kanina pero hindi naman bumaha. Mataray at masungit ka pa rin. Gusto mo yatang mahalikan ulit. Natigilan si Cassandra. Bakit ka umiyak? Namimiss mo sigurong boyfriend mo, no? Wala akong boyfriend. Eh bakit ka nga umiyak? Nalulungkot lang ako. Then bakit ka nalulungkot? Dahil 18th birthday ko ngayon at sa halip na nasa States na ako o kaya nasa amin para mag-celebrate with my family and friends, eto ko, nasa isang sulok ng Pilipinas na napapalibutan ng dagat. Umisod si Clyde palapit sa kanya. Halos tumikit na to sa kanya. Aware na aware siya sa closeness silang iyon. Kahit ano ang gawin ni Cassandra, hindi ni Clyde maiwasang ma-intimidate kapag ganoong magkalapit sila. Biglang bumalik sa kanya ang nangyari ng nagdaang gabi sa kusina nang maranasan niya ang matamis na unang halik. Narinig pa niyang mahinang pagtawa nito. 18? Sabi ko na nga ba, hindi ka totoong 20 na. Last night when I kissed you? Humina ang boses ni Clyde. Nilapit ang bibig sa tenga niya dahil nakatalikod siya rito. Napatunayan kong tama ako. You are young and inexperienced. At mukhang yon ang first kiss mo. Mukhang nashock ka pa nga sa halik ko eh. And you did not even know how to respond? Antipatikong kuneho ka talaga. Galit ng dalaga tong hinarap. Okay. Huwag ka nang magalit. Gusto lang kitang ngumiti dahil special day mo pala ngayon. I'm sorry. Dapat nasa engrande mong debut party ka ngayon. Alam ko naman kung gaano ka-importante para sa isang babae ang 18th birthday. You should really be sorry dahil ikaw ang tumangay sa akin ng predicament na to. Inirapan ni Cassandra ang lalaki. Dapat mamayang gabi, isusuot ko ang magandang gown na pinatahi ng nanay ko. At lalakad ako punta sa gitna ng bulwagan with my handsome escort. I will dance the cotillion with my friends, posing with my 3 feet tall cake, at masayang makikinig sa wishes ng mga taong nagmamahal sa akin. Narinig ni Cassandra ang pagbuntong hininga ni Clyde. Naramdaman niyang may nakalakip na guilt on. Okay, ganito na lang. Sabi ni Clyde sa tonong parang gustong makabawi. What do you want me to do? Gusto mo pabalikin na kita sa inyo? Hindi si Cassandra nakasagot.
Bakit natigilan siya sa tanong na yon? Yun ba talaga ang gusto niyang mangyari? Oo, nung isang araw, yun ang gusto niyang mangyari. Pero ngayon, yun pa rin ba ang gusto niyang mangyari? Pwede ka pa namang mag-celebrate later. Ang importante makasama pa rin ang mga mahal mo sa buhay at magkaroon ng engaging debut party. Ngayon mo pa ako ibabalik sa amin eh. Sangkot na ako sa gulong to? Yun lang ang sinabi ni Cassandra para itago ang totoong gustong sabihin. Na hindi bale nang walang celebration ng debut niya, wag lang siyang mahiwalay dito. Hindi bale na lang. Saka ko na lang isi-celebrate ang debut ko kapag tapos na ang gulong to. Well, sige. May aasikasuhin lang ako. Tumayo na si Clyde. Naiwan si Cassandrang malungkot kaya umakyat na lang siya at nagkulong sa kwarto. Doon siya nagmukmok. Kung nadalaman lang sana niya ang kanyang cellphone, sigurado paray ang tunog nun sa dami ng mga kaibigan na gustong bumati sa kanya. For sure, nalulungkot ang kaibigan niyang sina Yasmin, Denise, Laverne, Erica May, Mayumi at iba pang kaklase. Natunugan pa naman niyang may sorpresang niluluto ang mga to para sa kanyang debut. Biglang nang hinayang si Cassandra. Sana hindi na lang ako umalis ng Santa Monica. Sana hinintay ko na lang birthday ko para kasama kong pamilya at mga kaibigan ko. Alam niyang malayo pa ipinaglilipunan na ng nanay at tatay niya ang kanyang debut party. Sa pangarap ko na lang isa-celebrate ang debut ko. Sa loob-loob niya matapos ang isang mahabang buntong hininga. Ano to? Kurot noong tanong ni Cassandra kay Chinny nang katukin siya at may abot na isang plastic bag. Ang sabi ni Daddy, isuot mo raw ito. Sagot nito. Napapausa na tinignan niya ang laman ng plastic bag. Nagulat si Cassandra sa nakita. Isang kulay rosas na linen sleeveless dress ang laman noon. Napakaganda ng tabas ng damit. Makipot yan sa gawing balakang. Na hanggang laylayan at umaabot sa isang dangkal ang layo sa kanyang talampakan. May kasamang damit na isang shawl na yari sa manipis sa tela. Napangiti si Cassandra. Sa sobrang katuwaan na yakap niyang gown. Obviously, she liked it. Binili to ng daddy mo? Yes, kasi special day mo raw. Debut mo raw. What is debut, Yaya Cassandra? Sa halip sagutin ang tanong ni Chinny, masuyong hinaplos na lang niya ang ulo nito. Pabirong ginulo ang buhok. Pag 18 ka na, magdedebut ka rin. Maiintindihan mo rin kung bakit special day ang 18th birthday para sa ating mga babae. Pero bakit pa niya ako binilhan ng damit? Wala naman akong party. Saan ko to susuot? We're going to have a party, sabi ni Daddy. May party? Napatas ang isang kilay ni Cassandra. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.